Ang pag-ibig mga idol ay sadyang makapangyarihan. To the point na isusuko mo lahat para rito. Kagaya na lamang ng kwento ni Samson at Delilah na kahit pa napakalakas ng katawan ni Samson ay nagawa pa ding mapatumba ng dahil sa pag-ibig. Samahan niyo ako mga idol sa isang kwento na iba sa karaniwan. Ang kwento ng wolf na si Lobo na tinaguriang hari ng Kurumpa. Na isang matalino at malakas na hayop ngunit pag-ibig ang kanyang kahinaan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa ating channel ay click mo na ang subscribe button. Syempre huwag mo din kalimutang i-hit ang notification bell para maging updated ka sa paglabas ng mga bago nating videos. Lobo, the King of Kurumpa. Kung ilalarawan ang mga nakasaksi at nakakita sa kanya, ay isa siyang malaki, matalino, malakas at brutal na lobo o wolf. Well, siya lang naman ang nagpahirap sa mga pastulan sa lugar ng Kurumpa, Northern New Mexico. Tinatawag din siyang Old Lobo o kaya naman ay Old King dahil nga may kaidara na ang lobong ito, pero bihasa at mayroong hindi pangkaraniwang laki kumpara sa normal na mga lobo. At sa loob ng maraming taon ay pinamunuan niya ang kanyang grupo o pack para kumain ng mga baka at iba pang alagang hayop doon. Kaya naman lahat ng shepherd sa Kurumpa at ranchmen ay kilalang kilala si Lobo, maging ang kanyang alulong sa gabi. At matapos ang kanyang alulong sa mga gabi, ay alam na ng mga ranchmen na kinaumagahan ay kulang na ang kanilang mga alaga sa bukid dahil kay Lobo. Hindi karamihan ang grupo ni Lobo mga idol. Katunayan ay 6 lamang sila sa grupo kapag siya ay kasama. At isa na dito ang kanyang kapares na si Blanca. Although 5 lamang ang tagasunod ni Lobo ay hindi sila basta-basta dahil sila ay malaki sa karaniwang lobo. Pero wala silang panama sa laki ng kanilang leader. Sa loob ng humigit kumulang 5 taon ay namerwisyo si Lobo at ang kanyang grupo sa lugar na iyon. At ayon sa record, hindi bababa sa 2,000 mga hayop ang nadisgrasya nila. Imagine mga idol, hindi bababa sa 2,000. Sa bilang na ito ay talaga namang sasakit ang ulo ng may mga hayupan sa lugar ng Kurumpa dahil nga sa laki ng nawawalanan dahil sa grupo ni Lobo. Sa panahon na ito mga idol ay ginawa na nila ang lahat upang mahuli at mapatay ang hari, pati na rin ang mga kagrupo nito. Andyang sinubukan nilang lasunin ng mga ito sa pamamagitan ng paglalagay ng lason sa karning kanilang iniiwan sa gubat. Sa panahong alam nila na nagugutom na naman si Lobo at ang kanyang grupo, pero hindi ito umubra. Sumubok din sila ng mga wolf traps at napakarami pang ibang mga bitag, pero wala ni isa sa mga ito ang umubra. At dito ay nasabi nilang napakatalinong leader si Lobo dahil nga hindi ito nahuhulog sa kanilang patibong. At mayroon pa nga mga pagkakataon na iniipon ni Lobo at ng kanyang grupo ang mga karne sa isang lugar at saka mag-iiwan ng dumi. Napahiwating na alam niya ang kanilang ginagawa at mo'y nangaasar pa na parang kalaro mo nung bata ka. At minsan ay kapag napagtripan lang ni Blanca, nakabiyak ni Lobo, ay papatay ito ng maraming hayop at hindi kakainin. Well, ito siguro yung mga panahon na elgus si Lobo at Blanca. Anyway, napag-aralan din nila na hindi kumakain si Lobo at ang kanyang grupo ng mga hayop na may sakit at patay na at yung mga hayop na kinatay ng tao. At ang kinakain lamang ng mga ito ay ang malulusog ng mga hayop. At ang gusto nila ay sila ang papatay sa mga hayop na kanilang kakainin. Kaya naman safe na safe sila sa mga laso ng mga ranchmen. May mga sabi-sabi noon sa lugar nila na baka naman hindi talaga ordinaryong wolf si Lobo. At baka ito ay isang werewolf dahil parang tao ito kung mag-isip. Taon-taon ay patuloy nilang sinusubukang mahuli at mapatay si Lobo at ang kanyang grupo sa pamamagitan ng kanilang mga bagong paraan. Ngunit bigo sila mga idol dahil hindi lamang sila ang natututo. Dahil maging ang grupo ni Lobo ay ganoon din. Sa oras kasi na makaamoy ng tao at lason si Lobo at ang kanyang grupo ay hindi nila ito mauutakan. Aware din si Lobo na ang isang baril ay kaya siyang mapatay. Kaya naman iniiwasan nitong magpakita basta-basta at umatake ng isang tao. At sa paglipas ng panahon na paghahari ni Lobo sa lugar, ay nagkaroon na nga ng patong ang kanyang ulo upang masolusyonan na nga ang problema nila rito. Sa panahong iyon mga idol ay $1,000 ang nakapatong sa ulo ni Lobo. At kung susumahin sa panahon natin ngayon, ay humigit kumulang 58,000 pesos ang halaga nito. Malaking halaga na ito mga idol sa panahon natin.
at mas lalo noong panahong iyon. Kaya naman masasabi kong pinaglaanan talaga ng budget ang paghuli sa hari ng kurumpa. Dahil malaking halaga ang nakapatong sa ulo ni Lobo, ay marami ang nagtangkang hulihin at patayin siya. At ang mga ito ay kilalang mga hunters talaga at nangakong mahuhuli si Lobo. Not knowing mga idol kung gaano katalino ang wolf na ito, karamihan sa mga hunters ay inisip na isa lamang itong normal na lobo at na-underestimate ang kanyang kakayahan. Isa na nga sa sumubok hulihin si Lobo ay si Tannery, na galing Texas at isang ranger. Isang expert pagdating sa paghahunt ng mga wolf. Dala ang kanyang magagandang baril at ang kanyang kabayo, pati na rin ang kanyang wolfhound o mga aso na kanyang makakatulong, ay sinimulan niya ang misyon. Sa kanyang paglalakbay ay nagkaroon siya ng pagkakataon para makaharap ang hari. Ngunit kahit barilin niya ito ay hindi siya tumatama. Ayon sa mga impormasyon ay dahil ito sa liksi ni Lobo at ang kanyang talino. Hindi ito tinatamaan dahil animoy alam ni Lobo kung hanggang saan lamang aabot ang bala ng baril ni Tannery. Hindi din nila masundan ang grupo ni Lobo dahil nga naghiwa-hiwalay ang mga ito na animoy alam na ang kanilang gagawin sa ganoong sitwasyon. Kaya naman sa huli ay nabigo siyang mahuli si Lobo at ang mas malala sa dami ng kanyang aso na magtatrack kung nasaan si Lobo ay 6 na lamang ang natira sa mga ito. Sumubok pa si Tannery na hulihin si Lobo ng 2 pang beses, ngunit bigo ang hunter na ito dahil kagaya ng nauna ay hindi siya nagtagumpay. Matapos nito ay may mga sumubok pa na hulihin si Lobo, ngunit sadyang mailap at matalino ang hari ng kurumpa. Karamihan sa mga sumubok ay literal na ginawang TANGA ni Lobo, at kung isa lamang itong tao ay malamang tawa ito ng tawa sa kanyang mga pinagagawa. Ayon sa isang kasabihan ay lahat ng bagay ay may katapusan. Sa katagalan ay dumating na rin ang isang wolf hunter na naging katapat ni Lobo. Taong 1893 nang ma-hired si Ernest Thompson Seton bilang isang wolf killer sa lugar ng kurumpa at nagsimulang hulihin si Lobo. Si Seton ay dating wolf killer sa Canada, kaya naman masasabi kong eksperto siya pagdating sa paghahunting ng mga wolf na namimerwisyo sa mga rancho. Isang kilalang ranch owner sa kurumpa ang nag-imbita sa kanya. Well, para na nga masolusyonan ang problema nila kay Lobo. Dahil alam ni Seton na sa gabi lamang lumalabas ang grupo ni Lobo, ay hindi na siya gumamit ng baril dahil hindi niya din naman makikita ang mga ito pagkagat ng dilim. Wala pa naman sigurong night vision ng mga aparato sa mga panahon na ito. Kaya naman kung sulo ang kanyang gagamitin ay alam niya na para siyang nangangapa sa dilim dahil limited lamang ang kayang ibigay na vision ng isang sulo. Bagkus ay gumamit siya ng kanyang nakasanayang paraan upang mahuli ang hari. Gumamit si Seton ng metal trap at nilagyan ng laso ng karne sa pag-aasang malalason o di kaya naman ay mahuhuli sa leg trap si Lobo. Iniwasan din niyang mag-iwan ng kanyang amoy sa mga ito at itinago ang mga trap sa lugar na hindi ito mapapansin upang hindi ito makita ni Lobo. Ngunit sa pagkagat ng umaga na kanya nang titingnan ng metal leg trap at ang may mga lasong karne ay wala ni isa sa mga ito ang gumana. Ang metal leg trap ay nagsarado na ngunit ang nahuli lamang nito ay mga bato na sadyang inilagay ni Lobo doon upang hindi na mabiktima pa ang kanyang mga kasama at iniipon ang mga karne na may lason. Nilagyan din ni Lobo ng dumi ang mga karne. Natandaan na alam niya na may lason nito at siguro ay paraan na ito ni Lobo para sabihing better luck next time. Well, medyo napahiyaman si Seton at siguro ay naasar, ay pinagpatuloy pa din niya ang kanyang trabaho. At sa puntong ito ay sinimulan niyang obserbahan ang grupo ni Lobo. Dito ay napansin niya na lahat ay sumusunod at nasa likod lamang ni Lobo. Ngunit si Blanca ay siyang nag-iisang sumusuway sa hari ng kurumpa. Instead na ipagpatuloy ang kanyang nakagawian, ay binago ni Seton ang kanyang plano. At ito ay nakatuon lamang kay Blanca sa pag-asang kapag nahuli niya si Blanca ay mahuhuli niya din si Lobo. Kagaya ng usual na paglalagay niya ng trap, ay naglagay siya ng isang baka na kanyang pinatay at inihiwalay ang ulo nito. At doon sa katawan ng baka ay nilagyan niya ng 6 na traps na alam niyang lalagyan lang ulit ni Lobo ng bato para ma-disable ito. At doon naman sa ulo ng baka ay nilagyan niya ng nakatagong trap na halos hindi na ito mapansin. Dahil alam niya na may katigasan ang ulo ni Blanca, ay umasa siyang i-disable ni Lobo ang 6 na trap na nasa katawan ng baka.
at ang ulo ng baka ay kakainin ni Blanca habang busy si Lobo na nagdi-disable ng mga trap. At nang mag-umaga na ay tiningnan ni Siton ang kanyang trap at napansin na wala na ang ulo ng baka. Ngunit napansin din niya na may nahuli na ang trap niya dito. Dahan-dahan niyang sinundan ng bakas ng trap at matapos ang 1 milya ay nakita niya ang puting lobo na si Blanca. Nang makita niya si Blanca ay agad niya itong nilapitan at lumaban pa ito at pilit kumakawala sa trap. Ngunit wala din itong nagawa. Sinubukan itong tawagin si Lobo. Ngunit ano nga ba ang magagawa ng isang hayop sa mga taong may baril? Kaya naman sa huli ay napatay nila si Blanca at dinala ang bangkay nito sa rancho. Ramdam nila na nasa paligid lang si Lobo dahil rinig na rinig nila ang alulong nito na nagluluksa sa pagkawala ng kanyang kapareha. Kaya naman nag-isip ng bagong plano si Siton upang sa susunod ay si Lobo naman ang kanyang mahuli. Kinaladkad niya ang katawan ng wala ng buhay na si Blanca upang maiwan ang amoy nito sa lupa at naglagay sila ng mga trap doon para kung sakaling susundan ni Lobo ang amoy ni Blanca ay mahuhuli nila ito. Matapos ang 2 araw ay nakita na lamang nila na nahuli si Lobo sa isa sa mga trap at matapos mahuli si Lobo ay dinala nila ito sa rancho. Dito ay itinali nila ito upang hindi na makaalpas pa at waring isang tropeyo dahil nga mabubunutan na ng tinik sa lalamunan ng mga tao doon. Sinubukan nilang pakainin si Lobo ngunit hindi na ito kumakain ni hindi na ito umiinom ng tubig na para bang nagluluksa sa pagkawala ni Blanca. May mga pagkakataon pa noong una na tumatawag ito sa kanyang mga kagrupo. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang sumasagot. At isang gabi ay napansin na lamang nila na wala na itong buhay at bilang respeto ni Siton ay itinabi niya ito sa labi ng kanyang kabiyak. Ang kwentong ito ay nagpapatunay na maging isang hayop ay mayroong damdaming mapagmahal. Mapapasabi ka na nga lang ng sana all. Ikaw idol, ano ang masasabi mo sa kwentong ito? At kung nagustuhan mo ang videong ito ay paki-comment sa baba ang #DMSTV. At kapag napili ko idol ang iyong komento ay bibigyan kita ng isang special shoutout. At sa mga hindi mapipili ay huwag kayong mag-alala dahil bibigyan ko ng puso ang bawat ninyong mga komento. Yun lamang po, maraming salamat sa panonood at sa susunod muli.